Hi guys, have a nice day and thank you for watching English Carabao. So today po, I'm gonna share to all of you yung most common at pinaka number one po na madalas itanong po sa akin ng mga viewers ko and followers from YouTube na nagiging friend ko po sila sa Facebook. All of you guys are really wanted to know kung how much yung allowance, magkano yung gastos, magkano pera pa yung kailangan nyo i-prepare bago kayo pumunta rito sa Dubai. So this video is for all Filipinos na nagbabala pong pumunta rito sa Dubai as visit visa. So, before I go to work, I have to finish this video for all of you guys because I really appreciate lahat po ng mga magandang comments na binibigay niyo po sa akin. So, hindi pa ako magsasawa na magpo-post ng videos katulad nito na makakatulong po sa inyo. Okay. Okay, I'm fixing actually my Facebook here in my iPad. Not iPad, in my tablet. And because I wanted to say hi sa mga tao na madalas po nagsisend sa akin ng mga messages nila. Alright guys, so before I say my greetings, I would like to talk about yung sa gastos nga po. Okay? So una, kadalasan pong tanong ninyo is magkano ba yung visa, paano kayo makapag-visa and all. So please guys check out my old videos. Nandun na po lahat ng informations na kakailanganin nyo. I have a playlist where yung lahat po ng topic ng mga vlogs doon and tips is more on visit visa o pagpunta nyo po rito sa Dubai. Okay? So yun today, ang pag-uusapan lang po natin ay kung magkano ba yung gastos na kailanganin nyo. Alright guys, so let's start with magkano ba yung visa or visit visa na gagastusin nyo. So normally po talaga, paiba-iba ko yung presyo ng mga visit visa. It depends on agency kung saan po kayo kumuha. Pangalawa, it depends din kung anong airline yung sasakyan nyo. Kasi po, yung airline ticket is nagbabago-bago po yun per month. Kasi depende, may peak season, may off-peak season. So, depende kung saan po kayo matapat. So, you can also ask your sponsors kung kailan yung time na mas mura po yung airplane ticket going here in Dubai para kahit paano, alam nyo, makatipid kayo ng konti. Okay? So, but normally, yung gastos sa visa talaga is around 20,000 to 30,000. Visa lang po yun. Okay? And, ano pa ba? Next po na gastos nyo is, of course, you have to ask your sponsor kung you have a free accommodation o bahay dito sa Dubai pagdating nyo. It's because if not, you have to pay for the rent. And normally, yung rent po ng mga bahay dito, let's say, if you're bed spacer or sharing po sa room, it's around 500 to 700 per month. So, dapat to, i-discuss nyo po yan sa sponsor nyo kung, teka, libre ba ako sa bahay dyan? Or, yung hinihingi mo ba sa aking total amount is kasama dyan yung bayad ko sa bahay plus yung pagkain ko for 1 month or 2 months. So, you have to ask po doon. And another one is, of course, pag nakatira na po kasi kayo dito, meron po kayong mga babayarang expenses sa bahay. Of course, yung internet, yung electricity, yung water, yung gas, at kung ano-ano pa. So, you have to ask po ulit yung sponsor nyo kung covered na ba doon sa hinihingi nilang pera or hindi pa. Pero normally, yung mga dewa, yung expenses po na yun is more or less nasa 200 or less. It depends on how many number of people are sharing yung expenses na yon. Okay? So, you have to ask that. Kasi normally, kasi nadidinig ko, most common kasi na sinasabi sa akin, ang hinihingi sa kanila is 60,000 to 120,000 na amount ng mga hinihingi pa ng sponsors nyo sa inyo. It's either ka mag-anak nyo o kaibigan nyo. So, you have to ask kung ano yung mga kasama doon. Okay? Kasi yung ganong amount, 60,000, that's too much for just a visa alone. So, you have to ask, teka, kasama na ba dyan yung bahay ko, yung pagkain ko, or yung mga bayarin dyan sa bahay or not. Okay? Para sigurado po at hindi mo masayang yung, alam yun, yung gastos nyo, at saka alam nyo pati kung saan papunta yung pera nyo. Alright. And after that, once na na-discuss nyo na itong sa bahay, so you're set na nga na mag-apply. So, pag nag-apply po kayo ng job dito sa Dubai, let's say magta-travel kayo, I suggest to use yung metro station. Mas mura po kasi yung train dito, nasa 2 dirhams, 3 dirhams lang siya. Depends on yung distance kung saan po kayo pupunta. And also, you can also take advantage of using yung buses. Mura lang po yung bus dito. Unlike with taxi, ilang beses ko na po sinasabi, ako yung tao na madalas nagta-taxi kaya I know how expensive pag nag-taxi po. Okay? Yung minimum flag rate po dito sa taxi is actually 10 dirhams. Tama ba yung word ko? I mean, flag down is 250 or 3. It depends on kung anong
taxi masakyan mo. But then yung minimum payment po talaga is 10 dirhams. But then normally yung travel ko is 20, 30. It depends on kung gaano kalayo yun. But then guys, I'm telling you, it's really expensive to take and use taxi kapag nandito na po kayo sa Dubai. And another gastos is like this. Let's say once na nag-apply po kayo, of course, you need to print yung mga resume nyo. And if you already have a prepared resume, ang photocopy po dito sa Dubai, pag colored is nasa 3 or 4 dirhams. It depends kung saan po kayo magpapaprint. But if photocopy lang po, kasi yes, the other day, nag-photocopy kami ni AJ. Siya po yung nakikita nyo sa Facebook ko na dumala po dito sa bahay. Per page po is 2 dirhams. So in peso, that's 20 plus, 21 or 22. So medyo mahal ho dito. That's why if you have a chance na makapag-prepare na po ng CV nyo sa Pilipinas, the better. But, since sabi ko nga po, kailangan nyo ng may mobile number or Dubai number nyo, kadalasan most of my followers are not actually preparing it sa Pinas pa lang because they don't have yung cellphone number na Dubai. So, most of them are actually coming here first bago nila magawa yung CV nila. Okay? So, pero kung may number na po kayo, napapahiram yung kaibigan nyo, then better dyan na po kayo sa Pilipinas magpa-print. Mas mura po. But kung wala talaga, then yun po yung gastos. Okay? It's 2 dirham per page. Black and white lang po yun. Okay? And, okay, during yung pag-apply, yung gagastusin nyo po is yung resume, tapos yung transportation. Okay guys, once po na ma-hire po kayo dito, for example, ito pa po yung mga dagdag na gastos na kakailanganin nyo. Number one, since you are a visit visa, you are really required by your company to exit. Okay, as of now, ito yung updated price po if you're going to Oman or Kish. So Oman, as far as I know, this is coming from yung isang agency lang nakilala ko, which is from Atikati. It's around 650 dirhams po yung papunta doon. This is A to A ha, airport to airport. So 650 po yung papunta at pabalik ng Dubai, going to Oman. But if you're planning to go to Kish, Iran, alam ko nasa 700 na nga eh. So, but depende po kung makahanap kayo ng mas mura-mura, the better. Okay, so kailangan nyo po kasi talang mag-exit. Kasi, para pagbalik nyo po dito, employment visa na kayo. So, kasi pumunta kayo sa Dubai as visit visa, kailangan po matanggal po yun, magiging employment visa. So, pagbalik nyo rito, tatatakan na yung passport nyo ng another entry, holding an employment visa. Of course, nahawak nyo. Okay? And, ito po, another gastos is you need to go medical kagad. And medical po is nasa 300. 290 yun actually. 290 to 300. And sa mga lalaki po, kadalasan talagang yung medical po ay sa Sunapur, yung area na pwede nyo pong puntahan. And for the girls, actually they can also go to Sunapur. Pero meron din kasi somewhere in Satwa yata. But I don't know the exact address. But then, just ask your employer kung saan banda yun. For sure, they're gonna show you kung saan po yung lugar. Okay? And after that, the company will really require you to get the Emirates ID. Emirates ID, guys, is a national ID dito sa Dubai. So, it also costs 200 something, 270 to 300 plus. Teka, kailan ba? The last time kasi nakumuha ko ng Emirates, parang 270 lang hiningi sa akin ng admin namin. So, normally, yung company ang hindi po shoulder yung Emirates ID. Normally, sagot po talaga ng staff yon. Okay, but yung medical is normally reimbursable. So, mababalik naman po sa inyo yung pera nyo. Okay guys, let's talk about labor card as well. Labor card is actually din natin kailangan gumastos doon. The company will provide labor card. Tawag po dito is pataka. Libre po yun na binibigay ng kumpanya. Sila po rin po nagpa-process nun sa atin. Okay? And then after that, another ID na kailangan nyo pong gastusan is yung food handler. Food handler naman kasi is, yun, kayo pa rin gagastos. Nasa around 200 plus din siya. Pero reimbursable pa rin siya. Okay? So, reimbursable pa rin po yun. Alright, so, yun yung mga kailangan nyong gagastusin. So, meaning, yung amount po na binabanggit ko sa inyo is in dirhams. So, yung updated po na conversion ng dirhams to peso is 1 dirhams equals 11 pesos. Kaya kayo na lang pong bahala mag-compute. At least, so, kumbaga, from Philippines pa lang, magkano ba yung dala kong pera? Is it enough for 1 month or 2 months na stay ko dyan? So, you have to coordinate with your sponsor. Guys, ayoko pong pumunta kayo dito sa Dubai ng alanganin. Na yung dumating, kasi sad to say, there are still other followers talagang naipit sa alanganin na kinapos sila ng budget.
So ayoko pong mangyari sa inyo yun kasi napakahirap po ng ganong sitwasyon. So if you think your allowance or your money is not enough para po sa ganong kalaking amount, huwag po muna kayong pumunta. Mahirap po talaga na alam nyo, isugal nyo yung pagkakataon na nandito na kayo at wala kayong malapitan. Okay? So guys, before I end this video, of course, I would like to say thank you to the following people na madalas pong nagme-message sa akin. Thank you to Wilson Atienza. See you soon. Malapit ka na makarating. I really hope to see you. Alam ko gusto mo makita. But then guys, if you really wanted to see me, I think by next week, I will be in Dubai Mall. Hugging the shop. So just visit me there. I suggest kung maaga kayo makapunta, mas maganda because we have a chance to talk. Kaso paghapon na kasi normally busy yung shop namin, so I don't have time talaga na makausap kayo na maayos. Okay? And another one is, of course, to Heis Fernando. Ay, Heis! Ito ha, binati na kita. Thank you sa you. And of course, I would like to say hi kay Mark. At saka kay Jomel na nasa Alain ngayon. Joms, I think I am available on Friday, pero morning lang talaga. But if you want to really see me and be with me, please wait for my text message. Isi-send ko sa'yo kung kailan yung off ko para whole time magkasama. And then I'll try na mag-apply tayo. Samahan ko kayong dalawa. Okay? Papasyal ko rin kayo sa Dubai pati. Malayo kasi Al-Ain eh. But then anyway, just wait for my text please. I suggest talaga sa day off ka pumunta. And hi po kay Christine Estrellado, kay Marie Antoinette Tan Igay, kay Joven Figueroa. Joven, thank you talaga. Masaya-masaya ako na nagkaka-chat tayong dalawa. Good luck sa pagpunta mo sa Oman. Just wait for your visa there. Be patient. Alam ko naman. Ano ka naman, strong person ka naman. And I really wanted to see you talaga. Kasi ikaw lang yung alam yung kababayan ko. Ilonggo ka din. So I really wanted to meet you soon. Sana nga talaga makapag-start ka na ng work kasi medyo matagal ka na naghihintay. So good luck sa iyo dyan. Sana mapanood mo yung video na to. And I would like to say hi and happy birthday pa lang muna kay Eldrian Arcos, si B-Boy po na nasa Pasig. Ayan, namimiss ko na yung kapatid ko na yan. B-Boy, I miss you. Promise, talagang namimiss na kita. Nakauwi ako sa Pilipinas na hindi tayo nagkita. I'd like to say thank you to James Plata. James, napakahaba ng sinabi mo sa akin but I'm really so touched by your message. Don't worry, ito nga, kahit papunta na ako sa work, I still have to make videos like this because I understand kung gaano nga rin importante ito sa mga katulad mo na nagbabalak na pumunta rito sa Dubai. Well guys, lahat kayo, alam ko may pangarap na umahon, magkaroon ng trabaho sa abroad. So I'm here, okay, kahit pa konti-konti, kahit pa pitik-pitik na tulong, nandito pa ako para sa inyo. James, thank you, James Plata. And also to Tita Elma. Hi Tita Elma! Ay, na-receive ko pa yung message nyo. Thank you po. Sana makabalik ka na sa Canada and hope to see you soon also in Canada. I don't know if next year or couple of years pa. Bahala na si Lord. And I'd like to say hi, AJ Parani. AJ, alam ko nalilito ka ngayon. If you have time in the morning, dalaw ka lang dito sa bahay. Let's talk ha. Basta remember, pamilya mo ako dito. And all of us here in our house are really willing to help you. So huwag kang mawawalan ng pag-asa. Okay? And of course, I would like to say thank you po kay J. Lord na talagang patuloy na tumutulong sa akin sa lahat ng mga tulong na nilalapit ko sa kanya. Hindi niya ako iniiwanan. Thanks, J. Lord, for all your effort. At mabuhay ka. Who else? I would like to say hi to Mer Chan, to James Capicinio, to Dan Dairit, hello, kay kanina pa ba? Kay Tita Susan, I miss na po, Joseph Ryan Marie Joseph, ikaw nakakalimutan mo na ako, tatampo na ako sa'yo. Of course, kay Don. Hi, Don! Kailan kaya tayo magsasama ulit sa video? Sino pa ba? Si Tita Gloria po na sa Cyprus. Hello po sa'yo. I'd like to say hi kay John Reyes. John, thank you. Yun nga yung message mo sa akin na nasa Pilipinas ako. Nasabi mo kahit namatayan kami. And yet, hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga followers ko, yung mga Filipino na gusto magpunta ng Dubai. Okay lang yun. Thank you, John. Talagang na-miss kita. Salamat, John. Well guys, I think that's all for today. Thank you po. God bless everyone. Ciao. I have to go to work. I really have to be in a hurry. Bye!